century, binigyan na kami ng pangalan. Hello? First century, may Catholic Church na. San Ignacio. 16th century, nagsimula ang Protestante. Tapos kayo true church? Tatag kayo ni Kristo? Paano kayo magiging tatag ni Kristo? Hindi nyo, ni pagano nga, hindi nyo naabutan. Naabutan ba ninyo yung mga emperador? Naabutan nyo ba ang Roma na hindi pa yan dating kristyanong bansa? Paano kayo magiging tatag ni Kristo? Yung mga panahon na ang Roman Empire ay hindi pa Katoliko, naabutan nyo? Umabot ba kayo sa panahon na hindi pa buo ang Biblia? Sige nga. Huwag yung sabing gumagamit ng New Testament ang mga alagad, makikita nila yung pangalan nila doon. True church? True church kayo, hindi nyo naabutan yung panahon nang wala pang Biblia? Samantalang ang Katoliko, naabutan ang pagmamalupit ng mga barberong pagano. Barbaric ang Roma noon, Roman Empire. Ginutay-gutay ang mga kaanib ng Katoliko, yung mga katawan. Tinanggalan ng mata, tinanggalan ng kuko, binalatan ng buhay. Sinapsap ang mga katawan. Naging saksi ang Katoliko sa kalupitan ng mga pagano. Mga Protestante, naging saksi kayo? Naging saksi ang mga Katoliko sa kalupitan ng mga Pariseyo, Saduseyo, ng mga Hudyong hindi Katoliko. Kung paano nila inubos ang mga mananampalatayang Katoliko. Saksi ang aming simbahan. 1,990 years old na kami. Take note. Sino sa mga Protestante ang naging saksi sa kalupitan ng mga pagano sa mga sinaunang Kristiyano? Eli Soriano, Felix Manalo, Martin Luther. Sino ang naging saksi sa pagmamalupit ng mga pagano sa mga Kristiyano? Catholic Church. Sino ang kanilang pinatay, pinagmalupitan, kinulong, ginapos, pinako, sinapsap, pinakain sa mga leyon, pinaghati-hati ang mga katawan? Sino? Ang mga sinaunang Katolikong santo na nilalait-lait nyo. Sila ang nagbuwis ng buhay, pinugutan ng ulo, pinako sa krus, nilublob sa Puso Negro, pinatay. Sila ang mga santong pinararangalan namin dahil sa pagpapasalamat sa pagbibigay ng kanilang buhay para lamang ipaglaban ang simbahang Katolika. Sila ang naging mukha, ang mga santo ng Katoliko na lumaban sa mga pagano. Hindi magiging Kristiyanong bansa ang lahat ng mga paganong bansa kung hindi sila mamamatay. Kaya nga, the blood of the martyrs are the seeds of the Catholic Church. Bago naging Kristiyano ang mga paganong bansa, nagdilig ng dugo ang mga kaanib ng Katoliko dyan. Dugo ng mga martir na Katoliko ang siyang ibinuhos sa lupa ng mga pagano. Buhay ang ibinigay, katulad ni Kristo at ng 12 alagad. Kaya wala kayong karapatang mga sulpot kayo na hamakin at maliitin ang tatag ni Kristo, which is the Catholic Church. Dahil kahit kailan, hindi kayo naging saksi sa kalupitan ng mga pagano sa aming mga Katoliko. Hanggang ngayon ay nararanasan namin, Father Richmond Nilo. Mga kalupitan ninyo sa mga mangangaral ng simbahan na pinapatay nyo. Magmula sa panahon ng mga pagano, hanggang ngayon, nararamdaman namin ang kalupitan ninyo sa mga mangangaral namin.
pinapatay nyo sila. Binabalatan ng buhay. Sa mga bansang hindi Katoliko, ilan ang mga Katolikong pinupugutan ng ulo, na ang tanging nagagawa na lang ay ang magdasal. Ilang mga Katoliko ang pinapatay. Pilit itinataguyod ng mga mananampalatayang Katoliko ang aming simbahan. Kahit buhay man ang maging kabayaran. Buhay man ang maging kapalit ng mga mananampalatayang Katoliko, pilit silang naninindigan. Dahil ang simbahang Katoliko ang siyang naging saksi sa kalupitan ninyong mga Protestante, kayo maging ng mga pagano. Wala kayong ginawa kundi patayin at i-torture ang mga mananampalatayang Katoliko. Ganyan kayo kalulupit. Kaya hanggang ngayon, mananatili at maninindigan akong ilaban ang simbahan sa kahit na anong paraan. Buhay man ang maging kabayaran. Dahil sanay na ang simbahan sa kalupitan ng mga ginagawa ninyo sa mga kaanib ng Katoliko. Ang tunay na Kristiyano gumagamit ng puso. Ang tunay na Kristiyano hindi pumapatay ng tao